nabanggit po sa maraming pagkakataon sa kanyang Urbi et Orbi blessing kahapon, yung mga katagang kapayapaan. Parang very telling po dun sa kanyang mensahe kung parang yung magiging direksyon ng kanya pong pamumuno. Yan po ba ay nasabi sa inyo? Meron na bang particular na siguro kahit sabihin na hindi pa formal, pero baka nakakapag-usap na ho kayo sa kung ano ang maaaring maging takbo ngayon ng simbahang Katolika? At alam mo, nung pinakikinggan ko siya, natuwa ako kasi halos sinamarize niya yung mga discussions namin sa Congregations of College of Cardinals. Ilang araw din kaming nag-uusap. At noong mga time na kami ay nag-uusap, bawat kardinal nagsasalita at bahagi nung sinasabi ng bawat kardinal ay yung ano ang perception niya sa sitwasyon sa mundo, anong perception niya sa sitwasyon ng simbahan, at ano ang ine-expect niya sa magiging bagong Santo Papa. Parang everyday naiisip ko, you've got to be crazy to want to become Pope dito sa grabing expectations na sinasabi nung bawat isa. Pero ang pinaka-prominent na madalas ko marinig ay yung title ng Santo Papa, Pontifex Maximus, nang ibig sabihin Supreme Bridge Builder. Na ang Santo Papa lagi ay simbolo ng pagkakaisa, simbolo ng pag-uugnay. And kaya yung peace building, yung conflict resolution, yung reconciliation, yung ganon, very prominent siya sa mga sinasabi ng mga kardinal, including yung aspiration for more synodal church in mission at yung alingaw-ngaw ng tinig ni Pope Francis. And I can safely say majority of the cardinals would like to see a continuity of the spirit of the papacy of Pope Francis without being a clone, without being a photocopy. Kasi every pope is going to be original eh. Pero nung marinig ko sa bibig niya, sabi ko, oh, he treasures the memory of Pope Francis, and that's big deal for us. I think that was also big deal for most of the cardinals. Eh. Alam niyo naman how much we loved Pope Francis, no? I think ang buong daigdig napamahal talaga kay Papa Francisco kasi kakaiba siya talaga. The Pope of mercy and compassion, yung welcoming church, listening church, mababa ang loob. I'm seeing this now in the personality of Pope Leo. And so let's pray for him, no? And I'm full of hope in my heart that this is going to be a really good papacy. Yun na po yung sagot ko na kung baka may continuation dahil dun sa kanya pong mga nabanggit sa Urbi et Orbi, parang narinig din natin yon, hindi ba, kay Pope Francis po. Sa inyo pong palagay, magkakaroon ba, kasi po ito personal po na nakausap ko kasi yung mga homeless and then yung mga migrants doon po sa may gilid lang ng Vatican, ano, at nabanggit din ho na may programa ho na pinatupad ang Yumaong Santo Papa po, ano, para sa kanila. Pero parang nung nagkakaroon po ng conclave, may isa po ako nakausap na parang nagkakaroon siya ng siguro agam-agam kung mag-iiba ba pag nag-iba rin yung Santo Papa. So, meron bang directives on that? Specifically kasi nabanggit din ho na parang ang gusto niya ay maging bukas ang simbahan, hindi po ba para sa lahat ng mga nangangailangan. So, are we to expect na yung mga ganito pong patakaran ni Pope Francis ay masusundan din, not being a clone, sabi niyo nga po, ng bagong Santo Papa? Ako, ang sasabihin ko, resounding yes. Ngayon, yung programa ba, clone o photocopy, ganon, maaaring mag-evolve din yung mga programa, no? Maaaring magkaroon ng bagong expressions, no? Pero yung there's no turning back doon sa ganon. Lalo na kasi si Pope Leo na naging missionary and then obispo sa Peru. So siya mismo ay exposed sa mga sitwasyon din ng kahirapan,
ng climate change, ng mga sitwasyon ng mga indigenous peoples, yung mga refugees situation, alam niya lahat yan. Naranasan din niya yan. Kaya hindi ko maisip na bilang papa ay mawawala yung ganong malasakit, no? Baka lalo pa ngang lumalim. Ngayon, syempre yung naging tugon ni Pope Francis, no, sa loob ng Curia ay isang forma, no? Ngayon, hindi naman masama na i-evaluate yun, tingnan kung meron pang ibang effective ways of helping. Pati naman kasi si Pope Francis nag-iba yung halimbawa sa homeless, doon sa mga ng St. Peter's, may mga natutulog doon. Pero pagkatapos niyan, humakbang pa si Pope Francis. Yung mga bahay ng mga madre, bahay ng mga pare na maraming kwarto na libre, sabi niya, doon yung ngayong patirahin ang mga. Kasi kung doon lang sa paligid ng St. Peter's, naka-expose din sila sa ulan, sa init, no. So, yung caring for the homeless, nagkaroon din ng mga ibang no. And I think lalawak pa yan at kay Pope. By the way, no, pag walang Pope either through death or resignation, lahat ng kami na mga officials sa Roman Curia, kami, parang resign kami, stop ang aming responsibility, no. Kaya wala, no. Pero tuloy yung charity arm ng Curia. Yun, walang expiration yun. Kay may papa o wala, tuloy yun. No? Kaya habang nasa conclave, tuloy yung service and it does not depend on the Pope sitting pa sa pati yung tawag dito penitentiary, yung sa mga indulgences and forgiveness of sins, tuloy yun. So kita-kita natin ang puso ng simbahan. May mga bagay na hindi pwedeng itigil. Yung mercy and charity to the poor. Opo. Last na lang po kung pwede para po sa akin. He also talked about love. Doon po sa kanyang Urbi et Orbi, no? Pero also, napansin ko po, nabanggit din niya ang justice without fear. So are we also going to have that impression syempre na para bang maayos ang Santo Papa, mabait, pero also kung kinakailangan at lalo na't may mga kinakaharap din pong problema ang Simbahang Katolika from within, mga controversies ay maa-address din po kaya sa kanya pong liderato. Sa tingin ko ay ma-address ito kasi by just ang sa isip ko lang ito, ang assumption ko lang ito, na baka kinuha niyang pangalang Leo the 14th. Dahil yung predecessor niya was Leo the 13th, who is a pope, a great pope, famous sa kanyang mga social teachings. At dala rin po itong mga pag-address sa itong mga social issues. Sa tingin ko, ang gagawin ng present na Santo Papa, na he does not forget about what is happening around. Although he is a pastor, he is a spiritual leader, pero I know that his ministry will not only be doon lang sa limits ng something about spiritual life. Ito rin siguro sa tingin ko ay madadala ang mga social issues, social problems sa kanyang serbisyo sa atin bilang Santo Papa.